Dapat nga bang umalis na si Kalingap Edu sa Kalingap o ibalik na lang siya ulit sa pagla-love team? Tara, pag-usapan natin ngayon. So, hello po mga Kalingap, welcome back sa ating channel. So, ngayon po ay pag-uusapan natin si Kalingap Edu. Marami po ako nakikitang mga comments na below the belt and titignan natin kung deserve ba talaga ni Kalingap Edu yun. So, meron akong dalawang clips na ipapakita sa inyo. Ito ay ang vlog ni Kalingap Rob kay Bridget and isa si Bridget sa mga Kalingap Angels, and ito ipapanood ko muna sa inyo bago tayo mag-start sa ating usapan. Pinag-uusapan nila ang love team. May unang palit makaklo. Una kay Papa Joms, ano ba talaga yung... Meron ba talaga kayong connection ni Papa Joms? Ano bang sasabi mo doon? Ano ba, may something ka ba kay Joma? Hindi, tanong lang, Ano po, nung una po, nagtaka ako lang kasi sabi daw po, parang binigyan daw po ako ng hikaw. Hikaw, Oh, ni tapos Joms. nahatid daw po ako. Uy, totoo yun? Hindi ko po alam sa kanila. Sa utak pa nila, totoo. Hindi ko po alam. Nagulat po ako nung kasabi ko, di ko man nga po nakakausap si Kuya Jomar, tapos grabe isa sa akin. Tsaka, syempre po, diba sabi ko po nung vlog sa akin, kasama si Queen na ano po, idol ko po si Ate Carla. Oo, tapos? Parang ang imposible naman po nun. Ayun nga, kasi ang inahanga niya si Carla din. So, hindi totoo yun, yung mga ganong... hindi totoo yung mga ganong speculation na si Bridget daw ay may gusto kay Papa Joms. Saka mabait po talaga si Kuya Jomar. Ibig sabihin, nababaitan ka sa kanya? Oh, mabait po siya. Napupugyan ka rin sa kanya? Uy, iba po yun. Hindi, joke lang. Makapuan. Ayan, so wala na po yun. Hindi daw po totoo yun, ano? So ito naman pangalawa, so ano naman yung masasabi mo dun sa parang gusto ka nilang makita na may bagong collab team? Ano masasabi mo dun? Kasi parang... So, bago po tayo mag-proceed sa love team, gusto lang natin i-appreciate si Bridget dahil syempre sinagot po niya ng diretso ang mga haka-haka na naman ng mga ibang viewers po natin. So, nakakatawa kasi positive pa rin po si Bridget and hindi po siya nailang na sagutin ng straight or ng totoo yung mga tanong and yung mga haka-haka po sa kanila ni Kalingap Jomar. Actually, na-experience din natin yan, no? Na minsan kasi may mga supporters tayo na sobrang grabe yung pag-support sa mga idol nila. And kahit sino na lang binibigyan po nila ng mali siya. So, medyo iwasan po natin yan. Nakakatuwa lang kasi si Bridget na-handle po niya ng maayos yung sitwasyon na hindi siya pumapatol and hindi niya masyado dinadamdam. So, good job kay Bridget dyan. So, sa susunod po na clip na ipapakita ko sa inyo, ay itatanong ni Kalingap Rob si Bridget kung okay ba siya na i-love team kay Edu. So, tingnan natin ang kanyang isasagot. Ano yung masasabi mo kay Kalingap Edu? Ano masasabi mo sa kanya? Kay Kuya Edsman po, okay man po ako sa kanya. Nakita ko po siya nung sa Velvet Box po. Ayos man po, mabait man po si Kuya Edu. Pero po kung sa usapang love team po, parang mas gusto ko lang po i-respeto lang din yung side na po. Yan, Parang respeto ayos. lang po. Saka sinabi ko na rin sa mga viewers na si Kalingap Edu ay for real life na siya. Para na siya sa pag-aasawa, hindi na sa love team. Respeto lang din po sa gusto po ni Kuya Eds. Sa mga gusto po. So, pero ngayon, merong gusto kong makalab team eh. Ayun na! Ayun na guys! Ayun talagang gustong makalab team. Si Bridget, oh. Oy! Ay, grabe, gwapo! Ang gwapo niya! Ay! Akala ko si ano na? Ikaw lang pala? Yes, Ang cute ni Arjun. Happy pill po talaga si Arjun. So, ayun, puntahan na po natin ang ating main topic sa vlog na ito or reaction video. Dapat pa nga bang i-love team si Kalingap Edu? So, sa mga viewers natin dito, mag-comment lang po kayo dyan kung ano ang inyong opinion. And itong sasabihin natin ay based lang naman po sa aking opinion and sa observation. So, lahat naman tayo libreng-libre na magsalita or magbigay ng kanya-kanyang opinion. So, alam naman po nating lahat na si Kalingap Edu ay nagkaroon ng isang pinakamalaking issue sa Kalingap at umabot pa nga po ito sa Tulfo. Pero since wala naman pong nakakapagbigay ng malinaw na ebidensya, hindi tayo pwedeng basta-basta na
makisali na lang sa issue at husgahan si Kalingap Edu. So dito gusto ko lang po na i-highlight natin yung mga mabuting nagawa ni Kalingap Edu bago natin siya pagsalitaan ng kung ano-ano. So napansin po kasi natin na madami ang mas hindi naniniwala na kay Kalingap Edu at ang mga negative comments about sa kanya. And lahat naman po hindi mapipigilan yun, lalo na kapag nasa social media. Pero minsan kasi, iba na po ang criticism at pang-iinsulto. Normal naman po kapag may hindi tayo nagustuhan sa isang tao, magbibigay tayo ng opinion. Pero kapag paulit-ulit na po na talagang dinudukdok na natin sa tao yung mga sinasabi natin, halos araw-araw, paulit-ulit tayo, hindi na po siya criticism. Pang-iinsulto na po siya. And pwede pong sa atin walang epekto yun. Pero syempre, sa taong pinagsasabihan nyo po nun, ay may malaking epekto yun. So, based sa aking observation po, madami akong nakikita na umalis na lang daw si Kalingap Edu sa Kalingap. Kasi pabigat na lang daw po siya, isa daw po siya sa mga nakakasira ng pangalan ng Kalingap, at hindi na po siya magandang tignan kapag nasa Kalingap. So may gusto lang po ako itanong sa mga viewers natin na pilit pong sinasabi yan kay Kalingap Edu. Kung sakali po bang aalis na si Kalingap Edu, ano po kaya or sino po kaya ang papalit sa mga tulong na ginagawa niya para sa mga beneficiaries ng Kalingap? Kasi aminin po natin o hindi, si Kalingap Edu ay isa sa mga Kalingap boys or Kalingap members na sobrang dami na pong natulungan. Ang dami na pong beneficiaries ni Kalingap Edu simula po nung pumasok siya sa Kalingap. And lahat po yun ay nabura dahil po sa mga bintang sa kanya na until now, wala pa rin pong patunay. And hindi na tayo babalik sa ganong issue na yun kasi hindi naman po yun ang main topic natin dito. Gusto lang po natin i-highlight yung mga Kalingap members na malaki ang naiaambag sa Kalingap. Minsan po kasi nakakalimutan din natin na yung taong binabatikos natin, may pamilya din, may sariling buhay at may nararamdaman. So hindi po porket nakikita natin sila sa social media na hindi umiiyak, hindi nagsasabi ng sama ng loob, nakikita natin silang masaya lang, okay naman makisama, okay na po yung mga pinagsasabi natin o ginagawa natin sa kanya. Lalo na pag wala naman po tayong ambag sa buhay ng isang tao. Lagi natin piliin na manahimik na lang po. Siguro minsan maiintindihan po natin kung makakapagsalita tayo ng hindi maganda 1 beses, 2 beses. Pero yung paulit-ulit po at napakatagal na grabe na pati pamilya ng tao nadadamay. Iba na po kasing usapan yun. Siguro hindi naman po nakapatay si Kalingap Edu para kasuklaman niyo siya ng ganyan. Wala naman po siya nagawa sa inyo personally. Dapat minsan maisip din po natin na ilagay natin yung sarili natin dun sa sitwasyon ng tao na grabe po natin husgahan. Kasi hindi naman po natin silang lubos na kilala. Nakikita lang po natin sila sa camera pero hindi po natin alam kung ano po ang totoong nangyayari sa likod ng camera. At hindi po porket ang isang tao nasa social media na, itatanggapin na lang po yung mga pambabatikos, lalo na kung below the belt na ito. Hindi po dapat natin ginagawang normal yung mga ganyang bagay kasi tao din po sila. So para po sa akin, mas i-highlight natin and mas isipin po natin yung nagawa ng tao na napakadaming mabuti. Hindi naman po ito sa panunumbat, pero gusto lang po natin na mas ma-appreciate po ng mga tao kung gaano po kalaki ang naiambag ni Kalingap Edu sa Kalingap. Kung gaano po kadami ang pamilyang natulungan niya at nabago din po niya ang buhay. Huwag po natin ugaliin na kapag ang isang tao ay hindi lumalaban o hindi sumasagot, kinakaya-kaya na lang po natin. Kasi minsan mas masahol pa po yung mga taong maingay at yung grabe po manghusga kaysa sa taong pinagsasabihan po nila. Kaya kung tatanungin niyo po ako, dapat pa po ba na si Kalingap Edu umalis na sa Kalingap? Hindi po. Dahil ang goal po ng Kalingap ay mag-charity o tumulong sa mga taong nangangailangan. At as long as nagagawa po ni Kalingap Edu yun sa parte niya, wala po tayong karapatan na utusan siya na umalis po sa Kalingap. Lalong-lalo na ang founder lang po ng Kalingap, si Kuya Val, si Kalingap Rab lang po ang may karapatan na magpaalis ng kahit sinong member sa loob po ng Kalingap. So naiintindihan naman po natin yung mga viewers
or yung mga supporters po ni Kalingap Edu na nasaktan. Pero, syempre, sabi ko nga po sa inyo, kapag wala na po tayong masasabi na hindi maganda sa kapwa natin, kung nailabas nyo na po yung sama ng loob nyo, sa ilang beses nyo na po mag-comment, siguro okay na po yun na nalabas nyo na yung gusto nyong sabihin. Tama na po yung paulit-ulit na lang, halos sa araw-araw na lang, at kahit ano pang gawin ni Kalingap Edu, ibabalik at ibabalik nyo lang po yung sama ng loob nyo. Kasi minsan yung tao na mabuti, kapag nakakita o nakakaramdam ng puro negativity sa paligid niya, nakakabasa ng mga hindi magaganda, minsan yung desire sa puso niya na gumawa lang ng mabuti at tumulong, minsan nababawasan na yun eh. Nawawala na yun dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na kung yung pagbibintang sa kanya ng kung ano-ano eh hindi naman totoo. Masakit yun sa part niya dahil sa totoo lang wala naman po tayong alam talaga kung ano man yung nangyari noon. So, mas okay siguro ngayon na mas manahimik na lang tayo kung hindi na talaga natin gusto yung tao. Wag na lang po natin panoorin, wag nating suportahan. Pero wag na po tayong dumagdag sa bigat ng iniisip niya. At tingin po ba natin kapag may tao po tayong binabatikos sa loob ng Kalingap, gusto rin po ba yun ng Kalingap? Syempre hindi po. Nasasaktan din po ang Kalingap kapag may mga members po sila na grabe i-bash ng mga views. Hindi po natin ini-invalidate dito ang feelings ng viewers natin. Sabi ko nga po sa inyo, kinukonsider natin usually and most of the time ang nafe-feel po ninyo at opinion nyo. Pero sana maisip din po nyo na may hangganan din po ang lahat. Hindi po pwedeng lagi na lang tayong ganyan, na gusto natin yung tao lumubog, gusto natin yung tao na madaming nagawang kabutihan, bumaksak na lang po dahil po sa mga haka-haka natin o sa mga issue na hindi naman po napapatunayan. Hindi po natin hinihiling dito na sambahin natin si Kalingap Edu or sino man sa Kalingap. Ang sa atin lang dito maging patas tayo. Kung nasabi na po natin yung mga bagay na gusto nating sabihin, okay na po yun. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung dapat pa po bang mag-love team si Kalingap Edu, narinig niyo naman po ang sagot ni Kalingap Rab. Para din po sa akin, it's time na para kay Kalingap Edu na yung sariling kaligayahan naman po talaga niya yung masunod. Yung wala na pong pressure ng ibang tao. At yung sarili naman po niya ngayon, deserve po ni Kalingap Edu yun sa dami po ng nagawa niyang tulong at kabutihan sa Kalingap. Actually, hindi lang naman po sa Kalingap yun eh. Kahit sa mata ng Diyos, yung mga tulong po na ginawa niya, deserve po ni Kalingap Edu lahat ng blessings na nare-receive niya ngayon at na-receive niya. Lahat ng achievements niya sa buhay at kung nasan man po siya ngayon. Pinaghirapan niya po yan. At syempre, gusto ko lang din pong i-appreciate ang mga solid viewers and supporters pa rin po ni Kalingap Edu. Hindi po dahil bulag kayo, pero marunong po kayong tumingin sa buong kwento. Hindi lang sa pinakamalakas na ingay. Sa mga patuloy pong naniniwala pa rin sa kabutihan, salamat po kasi isa kayo sa patunay na may mga tao pa rin palang patas sa mundo. Siguro ang realization or lesson po natin dito nakakalungkot minsan kasi kapag may issue o kaya kwento na kumalat sa isang tao, at mas nananaig po sa atin yung mapanghusga nating side or pag-uugali. Lahat po ng mabuting nagawa niya nabura na. Sa dami-dami po ng nagawa ng isang tao, effort, sacrifices, lahat po yun nabubura. At ang masakit doon minsan, wala namang katotohanan yung mga bintang. Pero nakakabilib si Kalingap Edu kasi kahit ano pong nangyari, hindi po siya nagsalita ng makakasakit sa mga viewers o sa mga bashers po niya. Mas pinatili po niya yung mabuti niyang puso, kumalma at intindihin po ang sitwasyon. Ugaliin po natin maging patas. Lagi po tayong mag-antay sa buong kwento at huwag manghusga agad. Kasi sa mundo po ngayon na napakasama at puro panghuhusga na lang, huwag na po tayong dumagdag dun. So ayun lang po mga kalingap ang ating topic ngayon. And sana huwag po masamain ng mga viewers natin yung sarili nating opinion. Ito po ay based lang sa pagkakakilala ko kay Kalingap Edu since ilang beses na rin po natin siyang nakasama. At bilang dapat mas malawak ang pag-uunawa natin. Dito sa Kalingap dapat mas hina-highlight po natin yung mga mabubuting nagawa
ng Kalingap members. Hindi po tayo dumadagdag dapat sa init ng issue. Hindi po tayo dumadagdag dapat sa mga bagay na mas makakapagpabigat sa Kalingap. Sana maintindihan po ng ating viewers na lahat tayo, kung kayo po ay may sariling opinion, ganun din po sa amin. May mga feelings po tayong lahat dito. So, sana maunawaan nyo rin po kung saan din po tayo nanggagaling. So, ayun lang po. Salamat po sa mga patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa Kalingap.